Paglulunsad ng May Huli Ka website, ating tatalakayin kasama si Attorney Victor Nunez, Director for Traffic Enforcement Group ng MMDA. Attorney, magandang tanghali po. Magandang tanghali po, Asik Joey and Yusek March, and magandang tanghali sa lahat ng inyong taga-subaybay. Attorney, kahapon po ay inilunsad ang bagong website na May Huli Ka ng MMDA. Ano po yung pangunahing layunin nito at para saan po ito? Yes, ito pong website ay nilaunch ng MMDA para po mas madaling malaman ng ating mga motorista kung sila po ay may na-commit na traffic violation via our no contact apprehension policy. So ito pong website ay nirelaunch namin just yesterday sa pangunguna po ng aming chairman. Attorney, paano po ba naiiba ang bagong website na ito sa dating version at paano po makakatulong ang bagong sistema sa ating mga motorista? Yes, Yusek. Actually, ang dinagdag lang namin ito is kailangan mo nang i-encode yung motor vehicle file number. Ito pong MV file number, makikita mo siya sa Certificate of Registration ng iyong vehicle. Nasa upper left corner siya. Ilang digits na numbers, just to ensure an added security. Kasi before po, yung aming app, kahit sino, basta alam yung plate number mo, they can just type it and pwede mag-verify. But now, with the additional security ng paglagay ng MV file number, at least we will be assured na yung mga may-ari lang talaga ng sasakyan ang pwedeng mag-verify kung may huli sila sa NCAP, just to avoid yung sa data privacy violation. So, Attorney, pag login nyo po doon sa website, nilagay nyo po yung information na yan, ano po yung makikita natin sa interface? Ano yung impormasyong makukuha natin? Yes, you will just pag naglagay ka ng plate number mo, or kung wala ka pang plate number, you can put the conduction number na binigay ng car distributor, and then you will log in the MV file number, tapos i-click mo lang po yung check, and then a matter of seconds lalabas na po yung result kung may huli ka o wala. Attorney, mula po sa launching kahapon, no, ano po ba ang dapat gawin ng isang motorista? Going back lang po sa launch po na system, no, meron po ba kayong iba pang features na dinagdag bukod pa po sa MV file system? For now, yun lang po ang dinagdag namin. But soon, may mga future enhancement po kami. Soon po, isasama na natin yung violation evidence o detalye ng huli dyan sa website na yan. So makikita mo na rin yung screenshot kung saan ka nahuli, anong violation, magkano ang fine, saang lugar, time and date. And it was also promised by our chairman that soon we will also have a user creation feature na mayroong one-time password. Halimbawa po, marami kang sasakyan. Pwede mo nang parang i-enroll doon, or may fleet ka, may-ari ka ng maraming taxi, operator ka ng jeep, or operator ka ng bus company, para isahan na lang po so that you could check. Since mostly ang operators, may mga operators po na sila ang sumasagot, para nakikita rin nila kung nagva-violate yung mga drivers nila, yung mga particular vehicles na nasa fleet nila. Kahapon po, Attorney, meron ako isang katrabaho na nag-log on sa website kasi sa palagay niya nag-beat siya ng red light, pero pag login niya, no record found yung lumabas. So accurate naman ba ito? So pag no record found, ibig sabihin wala talaga, walang violation? Yes po, kasi it's interconnected with our database, and paulit-ulit po nating sinasabi na itong NCAP, itong polisiya na ito ay hindi po siya porke may AI capabilities, diretso na siya huli. It will pass through another layer of verification. That's why meron ho kaming manual validation. Tinitingnan ng maigi kung bakit nag-commit ng traffic violation, yung mga simpleng stepping lang sa linya, mga light
offenses, hindi ho namin talaga ito vina-validate. And based on our records, more than 50% po ng huli ay na-invalidate. Ganun ho kami kalinyen. Yun lang talagang medyo garapalan lang na pag-violate ng traffic rules na talagang obvious naman na yun lang ho ang nabavalidate at napapadalahan ng notice of violation. Okay, attorney, paano niyo po ba masisiguro na protektado ang mga personal na impormasyon ng ating mga motorista sa bagong sistema at may naging problema po ba sa dating sistema na kaugnay po sa data privacy? Wala pa naman po because when it was launched, wala pa ho tayong batas sa data privacy. Pangalawa po, ngayon meron na tayong data privacy officer to make sure na everything is within the legal bounds and wala ho tayong ma-violate sa Data Privacy Act. And that's why we relaunched this with another layer of security by requiring motorists to will verify to put their MV file number na makikita lang yan sa certificate of registration. Attorney, ang pinag-uusapan natin ngayon ay website pero dun sa nakikita naming visual materials, magkakaroon din ng app. Kailan po yung target na mailunsad yung app? Well, in a matter of few weeks, sabi ni Chairman, 1 to 2 months, we will launch this app na mas kompleto na po at makikita mo na pati yung yung graphics, yung screenshot kung paano ka nag-violate. And we're also working out with the telcos na magkaroon po kami ng, actually, several weeks nag-uusap na kami with the telcos and also with the LTO. Yung magkakaroon ho kami ng real-time email at SMS notification ng huli. This is also in partnership with LTO because LTO will now be requiring kapag renew kayo ng rehistro, you'll now be required to put your email or contact number para mas madali po yung notification sa mga nag-violate ng NCAP. Okay. Attorney, no, para naman po sa ating mga PUV na motorists, paano po makakatulong ang fleet management feature sa mga operator ng pampublikong sasakyan? Ito po kasi yung mga operators tulad ng taxi, jeeps, or even bus operators with the fleet management account, mas mapapabilis po na ma-review, ma-verify ng mga operator. Kahit po single account lang yan, pwede kang mag-register ng maraming sasakyan para makikita mo kung yung mga sasakyan mo ay may mga kinukumit na traffic violation. And para ma-appraise din ang operator kung matitino ba ang drivers nila because public utility vehicles, it is imbued with public interest at mas mataas ang level of diligence required sa mga operator and drivers nito. Sa ngayon po ba, attorney, merong feedback mechanism or may plano po ba magkaroon ng feedback mechanism yung website o app kung sakali pong merong concern o reklamo yung ating mga motorista? Yes, ASEC, we welcome this kung may mga suggestion kung paano namin mapaayos pa, and we are also coordinating with the ICT kung paano po ma-integrate ito sa national natin, yung eGov, para mas mabilis at mas marami pa pong makater na ating mga kababayan. Attorney, sa likod po ng digitalization efforts na ito ng pamahalaan, ano po ang mga susunod na hakbang ng MMDA upang mapabuti pa ang sistema ng NCAP? Yes, definitely. It's still a work in progress and we're coordinating with different agencies sa LTO, sa DOTR, sa DICT, and with the different telcos. Inamin namin na marami pang pwedeng gawin, mas marami pang pwedeng i-enhance ng mga features. That's why soon, magkakaroon tayo ng iba't ibang modes and yung mga SMS and email notification. Magkakaroon rin tayo ng online
hearing sa mga traffic adjudication, kasama ho yan sa mga future enhancement na binanggit ng aming chairman, ni Chairman Don Artes kahapon during the launching. So marami pa ho tayong aayusin dito, and of course, mas marami tayong makakatuwang na ahensya ng gobyerno, definitely DOTR and DICT. Ayan, nabanggit nyo, sir, work in progress pa po. Pero mensahe na lamang po at paalala sa ating mga motorista habang isinasaayos natin itong mga website at app na tutulong sa atin sa pag-implement ng NCAP. Yes, definitely po. We're doing this para sa convenience ng ating motorist. And pakiusap po natin na kahit may CCTV o wala, may enforcer o wala, make sure na panatilihin ang disiplina sa kalsada because we've seen a huge improvement sa ating mga kalsada. Nakita naman natin nag-trending sa iba't ibang social media platforms kung paano naging maayos ang daloy ng trapiko, kung paano sumunod ang mga motorista with NCAP. Talagang naging deterrent ho talaga siya. At kaya naman palang sumunod ng ating motorista at ng ating mga kababayan sa batas trapiko. Yan. Alright, maraming salamat po sa inyong oras, Attorney Victor Nunez, Director for Traffic Enforcement Group ng Metro Manila Development Authority. Thank you, sir. Maraming salamat po at magandang tanghali.